Magandang umaga mga bata. Alam kong excited na kayong lahat para sa ating Sunday School. Ako nga pala, si Kuya Win. At kasama ko ngayon si Kuya Andre para sa isang panibagong araw ng kwentuhan, kantahan at kaalaman tungkol sa ating mahal na Diyos. Hello Kuya Andre. Hello Kuya Win. Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong makinig sa isang napakagandang kwento na magtuturo sa ating mahalagang aral tungkol sa ating Diyos? Tama ka Kuya Andre. Pero, teka nga, ano ba di kang pakali? Kaya napainit-init dyan ah. Kasi naman Kuya Win, sobrang init. Kaya ngayon, kakatapos ko lang maligo. Parang naliligo na naman ako sa pawis eh. Well, totoo naman. Napakainit talaga ngayong summer. Pero, paano kaya kung nasa disyerto ka ngayon? Tapos, wala ka pang makain at mainom? Nako, iyak na lang talaga ako sa gitna ng disyerto. Ang hirap kaya nun. Kayo mga bata, sino sa inyo ang nagugutom o nauuhaw? Ang hirap, di ba? Ngayon, isipin nyo na lang kung wala kang kahit ano para makain o mainom sa gitna ng disyerto. Grabe, di ba? Oo nga, Kuya Win. Pero alam niyo ba, mga bata, kahit gaano pa man tayo nahihirapan, naririnig ng Diyos ang ating mga pandaing. Naririnig niya tayo kahit gaano pa tayo kalayo o nag-iisa. Sa kwento natin ngayon, makikilala natin si Haring Hagar at ang kanyang anak na si Ismael, na nasa isang mahirap na sitwasyon sa disyerto, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tama ka, Kuya Andre. Minsan sa buhay, parang disyerto. Walang tubig, walang pagkain, at takinig pa. Pero kahit ganito, ang Diyos ay laging nandyan, handang makinig at tumulong sa atin. May mga pagkakataon ba sa buhay nyo na naramdaman nyo ang tulong ng Diyos? Sa ating kwento, makikita natin kung paano tumulong ang Diyos kay Hagar at Ismael nang sila ay nawawalan ng pag-asa. Isa itong magandang halimbawa na kahit sa pinakamadilim na oras ng ating buhay, ang Diyos ay nandiyan upang bigyan tayo ng liwanag at pag-asa. Handa na ba kayong makinig sa buong kwento? Ayos! Bago natin simulan, magdasal muna tayo para ihanda ang ating mga puso at isipan sa mensahe ng ating kwento. Samahan niyo kami sa isang munting panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa oras na niyo pong binigay sa amin. Kami po yung mga pakinig ng inyong pong salita, Panginoon. Dinadalahin ko po na marami po ang matutunan sa kwento na ito. Amin po may apply ang inyong pong ipinapabatid sa amin. Patuloy na gagawin, gagawin niyo po kami. Ito po yung aming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down, serve Him when the sun goes down. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Psalms 107, verse 5 to 6. Silang nangangagutom at nangauhaw, ang kanilang kaluluwa ay nangalupaypay sa kanila. Nang magkagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagaban at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Salmo 107, verse 5 to 6. Ulit, Psalm 107 verse 5 to 6. Silang nangangagutom at nangauhaw, ang kanilang kaluluwa ay nang lupaypay
sa kanila. Nang magkagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagaban at iniligtas niya sa kanilang kahirapan. Psalms 107 verse 5 to 6. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Nang awatin si Isaac ng kanyang ina, nagpahanda ang ama niyang si Abraham para sa kanya. Isa itong malaking pagdiriwang para sa kanilang pamilya. Kaya lang, tinuya ng panganay ni Abraham na si Ismael si Isaac. Si Ismael ay anak na Abraham kay Hagar, ang alipin nilang Egyptyo. Hindi ito nagustuhan ng asawa ni Abraham na si Sarah. Nagalit siya at sinabihan si Abraham na palayasin ang alipin at ang anak nito. Lubha itong ikinabahala ni Abraham dahil ayaw niyang palayasin ang kanyang anak. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong anak at alipin. Sundin mo ang asawa mo. Si Isaac ang panggagalingan ng iyong lahi. Kinabukasan, binigyan ni Abraham si Hagar ng pagkain at inumin. Pagkatapos, pinalis niya sila. Naglagalag sila sa deserto ng Beersheba. Nang maubusan sila ng iniinom, pinahiga ni Hagar si Ismael sa ilalim ng isang mahabang punong kahoy. Masama ang pakiramdam nito, malaman dahil sa kakulangan sa tubig. Lumayo si Hagar kay Ismael. Umiyak siya dahil naisip niyang mamamatay na ang kanyang anak. Narinig ng Diyos ang pag-iyak ng kanyang anak. Tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar. Bakit ka nag-aalala, Hagar? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang pag-iyak ng bata. Tumayo ka. Bangon mo siya at aliwin. Gagawin kong dakilang bansa ang kanyang lahi. Binuksan ng Diyos ang mga mata ni Hagar at may nakita siyang balon. Umilikib siya rito ng tubig at pinainom si Ismael. Pinatnubayan sila ng Diyos habang lumalaki ang bata. Si Ismael ay naging isang mahusay na mangangaso. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Kuya Will, ano bang natutunan natin ngayon sa kwento? Ako, Kuya Andre, ang natutunan ko ay kahit nasa mga pinakamahirap na sitwasyon, naririnig ng Diyos ang ating pagdaing. Tulad ng nangyari kay Hagar at Ismael. Nagugutom at nauuhaw sila, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Oo nga, Kuya Will. Naisip ni Hagar na mamatay na ang kanyang anak na si Ismael. Pero tinawag siya ng anghel at pinakita kung saan may tubig. Ibig sabihin, sa oras ng ating pangangailangan, nandiyan ang Diyos para sa atin. Tama ka dyan, Kuya Andre. Kaya, mga bata, huwag kayong matatakot o mag-alala kapag kayo ay nagugutom o nauuhaw at parang wala ng pag-asa. Tandaan nyo na pwede kayong manalangin sa Diyos at hihingi ng tulong. Naririnig niya tayo. Kaya mga bata, huwag kayong mahihiyang magdasal. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, siguradong nandiyan ang Diyos para gabayan at tulungan tayo. Galing, di ba? Laging may pag-asa, laging may solusyon kapag kasama natin ang Diyos. Kaya mga bata, samahan nyo kaming manalangin para sa ating pagtatapos. Tugutan natin ating mga ulo at pikit natin ang mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Tawad po sa aming kasalanan at karumian na nagagawa, Panginoon. Maraming salamat naman po sa aming blessing na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Sa aming story po namin na pakinggan, Panginoon. Natutunan po namin dito sa storya na ito, Panginoon, na nandito po kayo palagi para gabayan po kami at hindi niyo po kami papabayaan, Panginoon. Dalayan po ang mga bata na nakikinig po ngayon sa Sunday School po, Panginoon. Kayo po ang bahalang mag-apply po sa kanila na matuto po sila na magdasal po sa inyo palagi, Panginoon. Kaya aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pakikinig at magkita na naman tayo sa susunod na linggo. Kita-kits sa susunod na linggo. Paalam mga bata! Is anything